isang kakaibang tasa. Mang Higo, tapos na ba ang palakol ko? Sandali lang. Kukunin ko. Magkano ho ba ang bayad dito? Para sa'yo, 50 barya. Seryoso ka ba? 50 barya lang sa ganito kalaki? Tunay nga, 50 barya lang. Kunin mo na. Kung maaayos ito, dalan mo ko ng panggatong. Paparating na rin kasi ang taglamig at magagamit ko ito. Walang problema. Salamat, Mamang Higo. Aalis na po ako. Gumagabi na. Magtitimpla ako ng tsaa pampagising. Bukod tangi ang lasa ng snow shanty na ito sa ibang tsaa. May kapaitan sa simula. Pero tumatamis din sa lalamunan. Tapos na ba ang araw mo, Mamang Higo? Nagtimpla ako ng napakasarap na snow shanty. Halika kayo habang mainit pa ito. Nako, salamat po. Pero kailangan na naming umuwi. Sa susunod na lamang. Sige, sa susunod. Manong, saan po ba papunta ang palayukan ng Isura? Dumiretso ka lang. Tapos kumanang ka kung may makita ka ng tawiran sa tabi ng ilog. Mula doon, dumiretso ka lang. Darating ka na doon. Salamat. Aalis na po ako. Nako, malayo-layo pa ang paglalakbay mo mula dito hanggang doon. At walang pahingahan. Mapanghanip sa gabi. Wala yan. Lalaki ako, hindi babae. Hindi ako natatakot sa gabi. Pero dinig ko maraming magnanakaw ngayon at mapang-imbita ang magaramong damit. Talaga? Isa akong mangangalakal mula sa malayo at hindi ako pamilyar dito. Di ko alam kung saan ako lalapit. May bahay panuluyan ba dito? Walang bahay panuluyan sa nayon na ito. Kung ganun, maaari ba akong makituloy muna sa iyo? Nais ko rin sanang magbayad muna sa iyo. Hindi ho ako masamang tao, Manong. Dako, walang problema yon. Hindi ko ipinagbabaliwala ang mga nangangailangan. Pwede kang tumuloy dito kung kailan mo gusto, kung ayos lang sa iyo magulo ang bahay. Salamat ho talaga. Iwanan mo na lang ang kabayo mo dyan at uminom ka muna ng tsaa. Mukhang malayo na ang nilakbay mo. Tingnan ko lang kung may natira pa akong makakain. Ayos lang ho sa akin ang lahat. Di mo na ho kailangan maging formal, Manong. Anong klaseng tsaa ito? Napakasarap. Isang ordinaryong snow shanty lamang yan. Tuwing umaga, pumupunta ako sa malapit sa para kumuha ng tubig na may dahon ng lutos na siyang nagbibigay ng lasa. Kung gusto mo, bibigyan kita. Iilan lang ang may gusto din dito. Manong, ang tasang ito ay mula sa lolo ko pa yan. 3 henerasyon na ng mga panday ang gumamit yan. Wala siyang ideya kung anong kayamanan ang taglay niya. Tingnan ko ngang mabuti. Diyos ko, bakit may isang bukod tanging tasa sa lugar na ito? Ang mga mainam na guhit na ito ay mula pa sa sinaunang panahon. Iilan lamang sa mundong ito ang natitira. Kung dadalhin ko ito sa tindahan ng mga antigo, malaki-laki ang benta nito, panigurado. Manong, mangyari mo bang ibenta sa akin ang tasa nito? Nangongolekta rin kasi ako ng mga antigo at gusto ko ng tasa na ito. 15,000 ginto ang ibabayad ko para dito. Ano? 15,000 ginto? Nagbibiro ka ba? Isang normal na tasa lamang ito sa halagang sinabi mo.
makabibili ka na ng 1,000 tasa ng ginto sa palengke. Matagal na akong nangangalakal, kaya sigurado ako isa ito sa natatanging antigo na tasa. Kung ibebenta mo ito, hindi mo na kailangan magtrabaho pa bilang isang panday. Pwede ka nang mamuhay ng marangya. Maikli lang ang buhay. Kung may pagkakataon na dumating, dapat mo itong kunin. Pag-iisipan ko muna. Sa ngayon, magpahinga muna tayo. Ihahanda ko ang higaan mo. Opo, salamat. Antigo pala ang tasang ito. Hindi ako makapaniwalang mangyayari ito. 15,000 ginto, isang halagang hindi ko inakala sa buong buhay ko. Hindi ko inakala na matagal na akong may bukod tanging bagay at wala akong alam. Kung ibebenta ko ito, magiging mas maayos ang buhay ko. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin. Kung nagbago ng isip mo sa tasa, sulatan mo lamang ako. Babalik ako kaagad at ibibigay ko ng buo ang ipinangako ko. Napag-isipan ko na, tunay na naiiba ang tasa na ito. Pero ayokong ibenta ang bagay na nasa kamay ng pamilya ko ng ilang henerasyon. May mga ala-ala rin ito. Naway maintindihan mo. Mag-iingat ka sa paglalakbay. Napakasayang na nasa isang maruming lugar lamang ang bagay na ito. Napakarangal ng taong ito para piliing mamuhay ng ganito habang buhay. O siya, sige, kung yan ang desisyon mo. Oy, Iko, sino ang lalaki nyon? Isang manlalakbay na naligaw, kaya pinatuloy ko rito. Narinig kong sinabi ng lalaking iyon na may bagay na mahalaga si Higo. Narinig ko rin, pero hindi malinaw. Tanungin kaya natin. Oh, yung antigong tasa. Kapareho noon. Magkano ba ito? 10,000 ginto. Walang diskwento. Naku po, hindi ako makapaniwala sa halaga nito. Napakamamahalin pala nito. Kung mabibili ko yung sa panday, ang laki ng tubo ko. Gusto mo pang bumili? Kung meron kapareho ng tasa akong ibebenta, pareho lang ba ang halaga? Oo. Dali mo lang dito sa tindahan ko. Maaari nga kitang bayaran ng masigit pa. Magandang araw, Manong. Ikaw pala yan. May sadya ka ba dito sa nayon? Nandito ako upang alukin ka ng 30,000 ginto para sa tasa. 30,000 ginto? Oo, bibigyan kita ng 30,000 ginto. Malaking halaga na ito. Pwede ka nang bumili ng bahay na mas malaki pa sa bahay mo. 30,000 ginto? 30,000 ginto? Ano? Hindi pa ba yan sapat sa'yo? 30,000 ginto? Tingin ko eh. Naku naman, akala ko papayag na siya. Bakit ba ganyan siya? Umaliit na lang ba talaga ito sa kanya? Pumayag yung mga ngalakal. Nabiling ko ito sa halagang 70,000 ginto. Nag-alok ako ng kabuuang 45,000 ginto. Tatasan ko pa siguro. Makakakuha pa rin naman ako ng malaking tubo.
Kung hindi pa sapat yun, tataasan ko pa. Ano kung 50,000 ginto? Diyos ko po, tama ba ang narinig ko? Tumaas pa ng 50,000 ginto. Bakit napakamahal nito? Sinabi mo pa, saan niya kaya nakuha iyan? Sa katunayan, kahit pag-aano ito kalaki, ako ay... Ikaw ay ano? Tumigil ka na. Ito na ang huling beses na sasabihin ko ito. At nang matigil ka na sa kapupunta sa bahay ko. Opo. Pakiusap, ano yun? Hindi ko ito ibebenta. Ito ay pinagmanahan ko. Gusto ko itong itago. Umalis ka na. Sandali lang, Higo. Seryoso ka ba? 50,000 ginto. Oo nga. Hindi mo na kailangan maging isa pang panday. Mabubuhay ka ng marangya bilang pinakamayaman dito sa nayon. Oo nga, tanda. Yang pinagmanaang tasa mo lang may ganung halaga. Dahil dito, mamumuhay ka ng marangya. Hindi ka yayaman kung itatago mo lang yan. Sasabihin ko ulit, pakiusap, makinig kayo. Huwag na kayong magsalita pa. Hindi ko ito ibebenta. Kahit pa man, higit pa ito sa alok mo ngayon. Sana'y umalis ka na. Ayaw kong ako pa mismo ang magpaalis sa'yo. May napakalagang bagay pala si Higo. Yayaman talaga siya. Baka naman ganap lang yon para lakihan pa ng mga ngalakal ang alok. Higo, nagluto ako ng sariwa at malutong na tinapay para sa'yo. Salamat. Magandang kumain ng mainit na tinapay sa malamig na panahon. Higo, alam kong nabenta mo na iyong tasa mo. Kung hindi mo pa nagagamit ang pera, pwede bang pautang na muna ng kaunti? Ibabalik ko naman kaagad. Naku po, wala akong ibebenta. At wala akong maipapahiram sa'yo. Sana'y maintindihan mo. Napakakuripot naman. Hindi ko inasahan ganito siya kadamot. Higo, gising ka pa ba? Anong meron, Ken? Mag-iingat ka palagi. Sa panahon ngayon, ang lakas ng loob ng mga magnanakaw. Kung may mangyari, mawawala ang lahat ng pag-aari mo. Bakit naman pupunta ang mga magnanakaw sa bahay ko? Kahit pa man bukas ang pinto, hindi sila papasok. Wala naman silang makukuha. Naku, laganap na ngayon ang balita na may mahalaga kang bagay. Binabalaan kita para proteksyonan ang sarili mo. O siya, aalis na ako. Uy Higo, narinig kong gustong bilhin ng mga ngalakal yung antigo mong tasa. Pero di mo pa binenta? Anong ibig mong sabihin, Watabe? Batid mo bang napakaliit lang ng alok niya? May kilala akong ibang mga ngalakal na gusto ng mga antigo at masigit pa ang alok niya. Kung papayag ka, sasamahan kita. Bigyan mo lamang ako ng 5,000 ginto. Nagkakamali ka, Watabe. Umuwi ka na. Wala akong planong ibenta ang tasa ko. Baliw na tanda. Alam na ng buong nayon ang mahalagang bagay niya. Itago mo at mawawala rin yan isang araw. Diyos ko po, hindi ako kailanman nag-aalalaan ng ganito para sa isang bagay. Ngayon ay nabubuhay ako sa takot. Diyos ko po, bakit bukas ang bintana? Paano kung may pumasok na magnanakaw? O Diyos ko po, mas ligtas nga kung isarado ko ang bintana at pinto. Ngayon, naghahabol ako ng hininga. Noon, binubuksan ko lang ang mga ito para pumasok ang hangin. Napakamiserableng buhay para lang sa isang tasa.
Mga kaibigan, may sasabihin lamang ako sa inyong lahat. Nitong mga nakaraang araw, nagkagulo kayo dahil sa pinagmanahan kong antigo na tasa. Naku po, iyan pala iyon? Inalok ako ng isang mangangalakal ng 50,000 ginto para dito. 50,000 ginto. Naiiba nga. Pero mula noon, nalaman ko ang halaga nito. Binabagbag na ako dito araw-araw. At nawala ng tahimik at matiwasay kong buhay. Igo, anong gagawin mo sa tasa? Naisipan mo ng ibenta? Yan lamang ang tama. Palagi akong natatakot na nakawin ito ng iba. Ito lang ang paraan para bumalik ang katahimikan ng buhay ko. Magmula noong binasag ng matanda ang antigong tasa, ay bumalik na ang katahimikan sa buhay niya. Binasag niya ang lahat ng gulong dulot ng mga material na bagay at ang nanatili ay ang kadalisayan ng puso niya na hindi nagdadala ng kaguluhan sa buhay niya at ng ibang tao.